Mga kapatid, kung sinasabing makapangyarihan ang mga mutya at agimat, mas makapangyarihan pa rin ang ating Panginoong may likha. Mas mainam na gumamit ng mga salita ng Diyos kung sakaling makipaglaban ka sa panig ng kadiliman. At tandaan, huwag kalimutang palaging magdasal. At huwag piliing mag-isa kung pakinggan nyo ang ating mga kwento. Yun lang, simulan na natin. Halos segundo lang din ang dumaan nang aking marinig ang iyak ng isang sanggol sa loob ng kubo na patuloy na ginagambala ng mga aswang. Dahil sa aking mga napansin, agad akong kumaripas ng takbo upang sundan ang mga balbal. Subalit hindi pa man ako nakarating sa lugar, ay agad akong nakita ng balbal at walang pagdadalawang isip ako nitong sinunggaban. Nang aking mapansin ang paglapit nito sa akin, ay agad kong nilagay sa aking kamao ang mutyang aking tangan. Kaagad kong sinapak ang balbal nang tumalon ito papunta sa aking kinaroroonan. Ramdam na ramdam ko ang paglagutok ng mga buto nito, maging ang kaluluwa ng balbal na yon. Ano? Bumangon ka! Lumaban ka! Ipakita mo sa akin ang lakas mo. Kanina ang lakas ng loob mong sumugod sa akin, no? Sabi ko dito. Ang nagawa lang noon ng aswang ay ang mangisay habang patuloy na dumadanak sa kanyang bibig ang maitim nitong dugo. Kasing itim ng dugo mo ang budhi mo. Ngayon tumayo ka dahil may padadaanin ako sa katawan mo. Wika ko habang dahan-dahang tinawag ang mga punong naglalakad sa buong paligid na aking tinawag. Doon ko napagtanto na sa sobrang lakas ng respeto ng mga nilalang, maging ang mga palay ay nagsisiyukuan sa akin. Nang maramdaman ito ang mutya na aking tangan sa ilalim ng pagkatao, ay nanigas ang mga ito. Mga kaibigan, ngayon ay nasa loob na kayo ng spiritual na aking tinatawag. Ibigti nyo ang balbal na ito sa lugar na hindi pa napuntahan ng mga tao. Masusunod po aking pinuno. Tara mga kasama. Wika ng engkanto na pinakamalaki sa kanilang hanay. At unti-unti nang bumangon ang balbal dahil sa espiritu ng mga engkanto na nakasapi dito. Ako naman ay agad kong pinuntahan ang bahay na ginambala ng balbal upang markahan ang aking presensya. Hindi ko na rin inistorbo ang mga magsasakang naninirahan sa lugar dahil maaari din akong pagbintangan nito na isa ring aswang. Pag-alis ko sa lugar na yon, binagtas ko rin ang daan papunta sa liblib na bundok na hindi kalayuan sa lugar na yon. Aba, kakaibang lugar to ah. Ibang-iba sa baryong aking tinungo noon. Nararamdaman ko ang presensya ng mga balbal dito. Wika ko sa aking sarili nang maramdaman ko ang mga presensya sa hangin. Magaman purong itim na engkanto ang aking nasisipat sa lugar, tila ba hindi ako nakaramdam ng takot sa aking katawan. Habang patuloy akong naglalakad, bigla na lang akong napahinto nang makakita ako ng 3 lalaki na sumalubong sa aking paglalakad. Nanlilisik ang mga mata nito at mayroong mga butot balat na pangangatawan. Nang makita ko nito,
Nagulat ako kasi bigla itong nagsisituwaran habang papalapit sa akin. Natatawa-tawa pa nga ako noon kasi bigla itong nagsisituwaran na parang mga loko-loko. Pero mga aswang pala ang mga ito. Napakalakas naman ang loob mo na pumasok sa aming teritoryo. Ramdam naming meron kang tangang mutya. Subalit hindi yan mahalaga. Hindi ka niyan matutulungan, iho. Kaya kung ako sa'yo, umpisahan mo nang magdasal. Sabi nito sa akin habang tumutulo sa bibig nito ang malapot na itim na likido. Nang akin itong narinig, walang ano-ano ay nagdasal ako ng pangsabulag dahilan ng aking pagkawala sa mga mata ng mga balbal na yon. Nagulat na lamang ang mga nilalang nang mahawakan ko ang liig nito na hindi nakikita at kaagad ibinalibag sa lupa. Magsasalita pa sana ito, pero kaagad kong binusalan ang bibig nito. Gamit-gamit ang isang batong naroon sa aking tabi. Yan. Tapos na kitang bubusalan. Ang ingay-ingay mo eh. Ano? Diyan ka na. Mukhang naghihingalo ka na eh. At kayong dalawa naman. Aba, teka nga. Ang bilis niyong nagsisipulasan sa harapan ko ah. Para kayong mga daga ngayon. Kanina ang tatalas ng mga pagbabanta niyo sa akin. Kaya pala ang lakas ng loob niyong hamunin ako. Dahil may lahi pala kayong tiktik. Nakakabatog kayo sa mga kahoy oh. Maging sa dahon. Pero mamaya lang, malalaglag din kayo. Ang pagdikit nyo sa mga puno ay isang malaking pagkakamali. Ito. Oh, bakit kayo nagsisibagsakan? Diyan sa mga punong binatugan nyo. Sabi ko naman sa inyo kanina eh. Tayo! Tayo! Ano? Hindi kayo makagalaw? Napaparalisa kayo? Ba't ba naman kasi kayo dumikit sa mga puno kapag kausap ko? Ayan tuloy. Nahulog kayo na parang mga dahon. Wika ko sa mga ito. Huli na nang malaman ng mga balbal na ito na nagawa na silang malapatan ng mutya ng tangan ko. Sino ka? Paano mo nataglay ang mutya na yan? Hindi kami makagalaw. Pamimilipit ng aswang. Habang lumalapit ako, ay mas lalo kong hinigpitan ang mga anino upang higpitan ang pagkagapos ng mga aswang. Mas lalong nagliliyad ang mga ito dahil sa mga aninong puno na simbolo ng mutya na patuloy na gumagapos dito. Sa isang iglap lang, rinig na rinig ko ang pagkabali ng mga buto nito dahilan ng pagsisiiyakan at pagsisigawan ng mga balbal. Habang patuloy na nagnanangis ang mga ito, ginawa ko naman ang mga natutunan kong mga ritual sa pamamagitan ng pagkuha ng mga kaluluwa nito. Ginawa ko ang mga bagay na yon para naman mabigyan ko ng pagkaragdagang buhay ang kalikasan dahil patuloy na dumadami ang sibilisasyon ng mga tao. Sa paglaho ng mga balbal sa aking harapan ay ang pagbagtas ko sa daan papunta sa baryo ng mga aswang na aking nakaharap sa tigbakayan na nagbabanta sa akin. Animoy sa pagpapatuloy ng aking paglalakbay, tila ba wala akong nakasagupang digmaan. Ilang minuto ang aking binuno sa paglalakad. Narating ko na ang kabilang bukid.
kung saan naroon ang pugad ng mga aswang. Nang aking makita ang kubong itinayo ng mga balbal na ito, agad ko namang nilakad ang daan patungo sa entrada ng baryo. Ano kayang reaksyon ng mga ito habang nasa loob na ako ng pugad nila? Umalulong pa. Ang talas naman ng pangamoy ng mga demonyong ito. Nandito na ako sa pugad nyo, lumabas kayo! Wika ko. Sa isang idlap lang, ay paisa-isa nang naglabasan ang mga ito papunta sa aking harapan. Habang nilalakasan ang pag-angil. Habang yung iba patuloy sa pag-alulong na para bang nagtatawag pa ng iilan nilang mga kasama. Doon ko na rin nakita ang pinuno ng mga ito at yung lalaking aking nakasagutan na siyang kitilan ko ng buhay. Nang gabing yon, nakita ko ang napakadungis na pagmumukha nito. Paano ba yan? Ako na ang dumayo sa lugar ninyo. Kanina sinasabi mong sa muli lang nating pagkikita bago mo ko wawakasan. Ngayon, ako na ang pumasok sa landas na sinasabi mo. Ngayong gabi, sinasabi ko, nahatulan ko ang inyong angka ng kamatayan. Ang hatol sa parusang ito ay ang mga nagawa niyong karahasan sa tao man o iba pang nilalang. Dalawa ang pwede niyong pagpilian ngayon. Ang una ay ang makipaglaban kayo sa akin hanggang kamatayan. O kayo man mismo ang papatay sa inyong mga sarili. Nang sabihin ko ang mga katagang yon, ay kagad nag-anyong tao ang pinuno ng mga ito at buong tapang na naglakad patungo sa aking harapan. Hindi ikaw ang taong magdedesisyon ng kantungan ng aming lahi. Baka nakakalimutan mo, narito ka sa teritoryo ko. Kung gusto mong paslangin kaming lahat, magdala ka ng hukbo ng mga antingero. Yun kung magagawa mo pang makaalis dito ng buhay. Tugon ng pinuno ng mga balbal. Nang aking marinig ang mga sinabi nito, ay naglakad naman ako papalapit sa kinaroroonan nito. Nang mapansin nito ang aking paglapit, nagpapalit anyo na ito bilang isang hari ng mga balbal. Masyado kang mapangahas, antingero. Hindi mo kinikilala ang nangangalaga sa lahing kinakalaban mo. Sisiguraduhin ko sa iyo ngayon na makakarating sa mga busaw at hanago ang ginawa mo ngayon. Dagdag pa ng pinuno ng mga balbal. Maya-maya pa, agad itong umangil bilang hudyat sa mga kasama nito sa gagawin nilang pagsugod sa akin. Matapos umangil ng napakalakas ang pinuno ng mga balbal na ito, agad itong lumusob ng buong lakas sa aking kinaroroonan. Pero paghawak pa lamang nito sa balikat ko, ay nanlaki ang mga mata nito nang dumulas lamang ang matatalas nitong kuko sa aking balat. Dahil sa mga naganap, nakahanap ako ng pagkakataon para wakasan ang buhay ng pinuno sa mga balbal na nagbabanta sa akin. Sa muling pagsilay nito sa aking kinaroroonan, ay nagulat ang mga mata nito
nang makita nito ang malabakal kong kamao na dahan-dahang lumapag sa mukha nito. Animoy naging bakal na ito dahil sa mga orasyon at agimat na ibinaon ko dito. Pagtama ng kamao ko sa mukha ng balbal, ay bigla naman itong bumagsak sa lupa habang dahan-dahang kumakalas ang kanyang diwa. Pagkakita ng mga kasama nito sa aking ginawa, tila ba hindi nito maiwasang matakot sa akin dahil sa aking ginawa. Maya-maya lang ay biglang nagsisiliparan ang mga balbal sa himpapawid nang muli akong magbanggit ng mga orasyon at dasal. Inilabas ko na rin ang mutya ng durian para mapaghandaan ang mga susunod kong hakbang. At sa pagpapatuloy ng ating kwento ay ang mangyaring hindi inaasahan nitong si Chris at ang muling pag-cross ng kanilang landas sa grupo ng mga salamangkero na nagdaos ng palaro noon. Yan ang nararapat sa inyo. Tingnan nyo ang mga puno. Yumuyo ko sa akin bilang pagre-respeto kapalit ng aking pangangalaga sa kalikasan. At sa tangan kong mutya, sumusunod sila. Wika ko sa mga ito. Sa tingin ko, meron pang mga aswang na sadyang marupok ang karunungan na nagdudulot sa kanila ng kamatayan. Lahat ng mga aswang noon na nakaramdam ng takot sa mutya ng durian ay napasubsob na lamang sa lupa dahil sa pagrupok ng kanilang mga katawan. At ng mga oras na yon, tila ba alam na ng mga aswang na wala ng pag-asa ang kanilang mga karunungan kundi tapusin ako. Nagsisitakbuhan ang mga ito papunta sa akin, kaya agad kong kinuha sa lupa ang sandatang pagmamay-ari ng gabay ng mutya. Paglalarawan ko sa sandata na yon, may kumpara ito sa sanggot na merong hawakan na gawa sa banawog. Meron ding ukit ang hawakan nito, maging ang patalim nito na gawa sa isang makintab na itim na bato. Nang mahawakan ko na ang sandatang ito, ikinumpas-kumpas ko naman ito sa ere para masanay sa aking kamay. At yun ang dahilan para umikot ang hangin sa buong paligid. Habang ginawa ko ang mga bagay na yon, maging ako ay namangha dahil umiipon ito ng buhawi. Hanggang sa isang iglap, bigla namang kumalat ang mga anino ng punong nakayuko at isa-isang gumagapang sa mga katawan ng balbal. Ang lahat ng mga nalapatan noon ay bumagsak sa lupa na animoy kumakalas sa mga katawan nila ang kanilang ulirat. Habang nagsisibagsakan ang mga katawan ng balbal, matindi naman ang aking pagsisipat sa ibang balbal na patuloy na umiiwas sa enerhiya ng mutya ng duryang tangan ko. Maya-maya lang, biglang nagulantang ang lahat ng mga balbal sa buong paligid nang masipat nilang bigla akong nawala sa kanilang paningin. Nang malapitan ko ang isang balbal na nakipagkalpintero sa isang anino, hinawakan ko naman ito habang nag-uusal sa hangin. Maya-maya lang, bigla namang lumabas ang usok na kulay bughaw sa bibig na naging presentasyon ng mga balbal. Bago pa tuluyang lumabas ang bughaw na usok,
ay nahigop na ito ng hawak kong patalim na isang uri ng sandata ng mga engkanto. Pagbitaw ko sa katawan ng balbal, bumagsak na lang ito sa lupa habang wala ng buhay. Aba, 3 na lang pala kayo ah. Teka, makaupo na nga muna. Medyo nangangawit itong mga pako. Hindi nyo kasi ako binigyan ng magandang laban. Subukan nyo lang na magpupumiglas. Yun kung kaya ninyo. Buwisit ka! Pakawalan mo kami! Isa kang duwag! Wika ng balbal. Nakita nyo ba yung mga aninong palaging sumusunod sa inyo? Yan ang magbabantay sa inyo. Ang kakaiba lang sa inyo, kahit mga aswang nalipad kayo, hindi pa rin kayo makakatakas o makakalipad. Dahil ba sa mga maging ang himpapawid na sasakop ng mutyang hawak ko? Makakatayo na nga. Hanggang kailan nyo ba balak iwasan ang kamatayan? Alam nyo ba, habang pinipigilan nyo ang inyong mga tadhana, mas lalo lang kayong mahihirapan. Kung ako sa inyo, tanggapin nyo na lamang na bukal sa inyong kalooban ang mangyayari ngayong gabi. Hanggat kaya namin ipaglaban ang aming mga buhay, gagawin namin ito ng walang pagdadalawang isip. Magpakasaya ka lang ngayon, bantog na antingerong sabungero. Dahil sinisigurado ko sa iyo, darating din ang araw mo. Humanda ka. Papatayin kita ngayon. Wika nitong papasugod habang nakaupo ako. Kahit nakita ko ang pagsugod nito, ninais ko na lamang na umupo sa aking kinaroroonan para masukat ng balbal ang aming pinagkaiba ng lakas at abilidad. Pagbatog ng isang aswang sa puno, agad naman itong lumundag para sumugod sa akin. Habang papalapit ang balbal, nag-aanyong karit naman ang aking espadang hiram ng gabay ng mutya na ikinagulat nito. Pagtapat nito sa akin, agad naman itong natigilan nang maramdaman niyang nabutas ang kanyang puwak sa hindi inaasahan. Sige, hawakan mo ng maigi ang leeg mo para hindi tumagas ang dugo. Sumugod ka kasi ng hindi nag-iisip. Nagpupumilit pa itong tumayo. Subalit hindi ko na ito pinahintulutan dahil inapakan ko na ang dibdib nito. Kita mo, kung nagpakain na lang kayo sa mga gabay ng puno, mas naging madali pa sana ang kamatayan mo. Hay nakong mga balbal kayo. Diyan ka na nga. Alam ko namang hindi ka na magtatagal eh. Pagsipat ko pa sa dalawa nitong kasama, naabutan kong gumagapang sa mga katawan nito ang mga anino ng puno. Wala na ring mga ulirat ang mga balbal na yon dahil kanina pa itong nabawian ng buhay. Maya-maya lang, sinisigurado ko namang walang maiwang bakas sa lugar na yon, maging ang dugo ng mga balbal. Nag-alay rin ako ng mga panalangin para sa mga kaluluwa ng mga balbal patungo sa impyerno. Ginawa ko ang mga bagay na ito para mapakita ko ang aking pagmamahal sa lahat ng uri ng mga nilalang. Ama, patawarin mo sana ako sa mga kasalanan kong nagawa ngayong gabi. Ginawa ko lang ang mga bagay na ito para sa kaligtasan ng bawat sangkatauhan. Wika ko sa aking sarili
Nang masigurado kong malinis na ang lugar, sinimulan ko na ang pagbagtas sa lugar pabalik sa aming baryo. Humarurot ako ng takbo sa bundok noon para mabilis nang makauwi sa aming bahay. Pagdating ko sa aming tahanan, tinungo ko naman ang entradang pinto nito. "Nay, narito na ako. Pabukas naman ang pinto." Chris, pumasok ka. "Nay, gising pa kayo?" Paano ako hindi magigising? Kanina pa akong naghihintay sa'yo. Tignan mo. Halos matapos ko na itong habihin itong sombrero para hindi dalawin ng antok. Sa susunod, Chris, kung mga bagay kang gagawin tuwing gabi, mas mainam na gagawa ka ng sarili mong daanan sa ating bahay. Sagot nito sa akin. Matapos naming mag-usap, ay agad naman itong pumasok sa kanyang silid para magpahinga. Kinaumagahan, matapos kong pakainin ang aking mga tandang at sisiw maging ang mga inahin, ay tumungo ako sa bayan. Bibili kasi ako ng mga patuka sa mga sisiw na bagong pisa. Sa mga tandang ko, walang problema dahil sariwang mais at palay ang pinapakain ko sa mga ito at mga prutas naman ang mga bitamina. Bala ko kasing sumali ng sabong sa dadaang linggo. Kabayo pa ang sinasakyan ko dahil hindi naman ako sanay na sumakay ng mga dimakinang sasakyan. Habang patungo ako sa bayan, ay sinipat ko naman ang mga gamit na aking daladala, kagaya ng bayong, para masisigurong hindi ito malalaglag sa daan. Ito kasi ang lagayan ko sa mga tuyong isda na aking mabibili. Habang patuloy kong iniisip ang mga bagay na nais kong bilhin, bigla namang nabaling ang aking atensyon sa dalawang lalaking naglalakad patungo ng bayan. Meron itong dalang dalawang tandang na alam kong merong sabong na magaganap. Meron itong pasan-pasan ng mga karne ng hayop din, kagaya ng baboy at baka. Ibebenta nila ito sa merkado at hindi kaya'y ipampupusta sa manok nito. Paglapit ko rito, ay agad ko naman itong kinausap sa pagbabakasakaling magawa kong mapagpapalit ang 1 kilo ng karne sa mga bagay na dala-dala ko. Manong, pwede bang tawaran ang 1 kilo ng karne o 1 tubok na dala ninyo? Dito naman sa manok ko. Napakatagal na kasing hindi ako nakakain yan . Wika ko sa mga ito. Nang marinig ng dalawang lalaki ang aking sinabi, agad naman itong tumigil sa kanilang paglalakad at humarap sa akin. "Bakit? Ano ba ang dala mo dyan?" Sagot nito ng isang lalaki. "Meron hong mga bayong nagawa sa pandan, manok at itlog ng bibe. Meron ding gulay, manong." Ganun ba? Ayos lang ba sa'yo na 2 manok ang kapalit sa 1 tubok ng karne? Karne ng baka ito. Oo naman, manong. Ito, tanggapin niyo po. Malapit na yang mangingitlog kaya ang taba ng mga manok na ito. 2 ang manok na kapalit. Dahil ang 1 tubok ng tipak ng karne ay halos magda2 kilo. Tuwang-tuwa naman ako noon. Dahil halos sa ilang taon kong pagtitiis, nagawa ko ring makakain ng karni ng baka. Ilang minuto pa ang makalipas, narating ko na nga ang nayon na napakaraming tao. May mga bandirang nakatayo noon sa paligid
na para bang kapistahan ng mga santo sa lugar. Hindi rin mawawala ang sabong sa lugar, balibol ng mga matatanda na siyang labis na kinigiliwan. Pagbabako ng kabayo, ninais kong makalibot sa lugar para kahit papano magawa kong masilayan ang buong paligid. Isa na kasi ito sa ugali ko kapag minsan lang ako sa lugar. Ninais ko ring lumapit sa sabong mamaya kapag tapos na akong mamimili. Okay, punta tayo sa shoutout nating pinangako. Shoutout kay Juniboy TV Vlog from Digo City. Shoutout kay Felix Abiog from Batasan Hills, Quezon City. Galing kay Elena Palomo. Shoutout daw kay Raymond Mantalaba, Sean Mantalaba, Santa Rosa, Laguna. Victoriation Victor Asyong from Barangay Kalawis, Antipolo City. Ferrer family ng Isabela. Dental work from Iloilo. Espijon Lucilin from Siargao City. Sherwin Norfindo, Ariel Lolia, Denver Rojero, Marlo de la Cruz. Galing kay Denver Rojero. Shoutout kay Friends Rojero at kay Sweet Lovely Estrada din si Rojero. Maraming salamat.